naging naging ano lang sa akin, i-share ko about pinag-usapan naman ni Bro Edward, ah, yung yung faith. Naging ano rin sa akin yung character ni God na faithful and ano siya. So, part ko na. Question. Start tayo sa question. Are you faithful in light of following Christ? Si Mark daw. Anybody na? Are you faithful in light of following Christ? Yun ang gustong ano, Si, mag-share. si Mark daw mag-share. Bro Ah, Mark. ako, sa ngayon, oo. Kung Mm. dati medyo 50-50, ngayon parang mas may tiwala na ako sa kanya. Okay. Mm. Anybody na Ako, gusto bro, mag-follow? ako, yes, so faithful. Pero at the same time, meron din ako mga, para ayoko pa, alam mo, may mga ayoko pa i-surrender kay God. Pero, yung Mm. sinasabi nga ni Mark, yung kung titingnan yung direction ng life compared before, tingin ko yes. Pero may mga ano pa rin talaga ako, na pinagpipray ko na Lord, masyado pa rin yung flesh ko rito sa ganitong bagay. Ganun, bro. So yun, no? Importante talaga. Upon asking yung question mo yun, ang kailangan natin malaman, is that true? Totoo ba yun? Totoo Mm. ba yung sinasabi natin with regards dun sa, align ba yung sinasabi natin dun sa ginagawa natin? Kasi minsan, di ba, most of the time, ano tayo uncertain sa mga bagay-bagay. Kagaya nung binanggit mo, bro, Mm. na minsan may mga bagay tayong hindi ma-surrender. Mm. Although, alam naman natin na kaya ni God na gawin lahat eh. Kaya kukuha ako ng ano ng saying ni paring Homer. Mm. Ang sabi niya, "Huwag kang sumuko ka na. Hindi mo na kaya mo 'yan." Sinabi talaga ni Kumbaga, Homer yan. hindi. Hindi ko lang. Kumbaga parang nandoon tayo minsan sa in between ng magsusurrender, magtitiwala kay God, minsan hindi. So kumbaga parang ah, di maiwasan na nagdo-double minded. So, Yes. eto, isi-share ko lang yung ano niya, yung si Jesus is faithful and true. Based dun sa Revelation 19, verse 11. Basahin ko na. Then I saw heaven open, and there was a white horse. Its rider is called Faithful and True. And with justice he judges and makes war. So, kumbaga, para sa akin, itong promises na to, bro, yung faithful and true. Parang alos isang linggo ko siyang iniisip. Mm. Sabi ko, kasi di ba sa atin, most of the time, kasi sa bahay, pag may dinidili kami na circumstances or problema, minsan talagang inisip mo, Lord, kailan ba matatapos tong ano na to, tong challenges na to? Tapos mapapaalalahanan ka na si God is faithful and true. So kumbaga, lahat ng promises niya sa atin, sinasabi niya, mapanghahawakan natin na pagkakatiwalaan. Yes. And then, since si Jesus is our faithful King and siya yung true sa lahat, may three simple reminders lang na I want to share sa group natin in our daily walk with Christ. One is yung our inadequacy should point us back to Christ in praise. Kasi di ba most of the time na when we fail, still si, si Jesus pa rin na nag-hold sa atin kasi faithful siya eh. So kumbaga, dahil sa faithfulness niya, so ang pinakatamang response natin bilang believer is to praise Him. Mm. And sinabi dun sa Second Timothy verse 2, verse 13, if we are faithless, He remains faithful, for He cannot deny Himself. So Mm. yung minsan 'di ba wala nga tayong faith or less yung faith natin. Si God pa rin ang nagsustain sa atin sa kakulangan natin, sa walk natin. And then in response nga dun sa faithfulness ni God is yung praise and
the psalmist declares, "My lips will glorify you because your faithful love is better than life." Diba? Mm. Ano yung mga naiisip niyo bro na what ways we can glorify God through our lips? Meron ba kayo naiisip na gusto niyo i-share or verse that would give glory kay God dun sa pamamagitan ng mga ano natin, salita or our lips? Si Carl. Oh, meron yata si Carl. Galing mo, nahulaan mo bro. Nagpipresenta na ako. Na-feel Galing. ko eh. Tumataas kang kamay eh. Tataas yung kamay. Hindi bro, yung sa akin, feeling ko yung best ano na mag-glorify natin si Lord is yung ano yung changed heart. Yung pag ano natin, pag talikod natin sa old selves natin. And Mm. pag look forward dun sa paano niya tayo gagamitin. Although, syempre, yun, may ano kayo, parang may, ano yun, yung transition mo from that. I believe na nandun siya lagi dun sa parang metamorphosis mo eh. Pag-change mo kung paano kanya magagamit. Mm. I feel yung ano na yun, yung nakaka-glorify sa kanya yun. Pagka yung change slides. Mm. Saka yung Mm. fruitful change slide. Parang ganun yung Mm. Pero bro, kung sa pamamagitan ng Sa lips. pananalita mo, salita mo, sa paanong paraan mo, sa tingin mo pwede ka makapagbigay ng glory kay God? Using your mouth, your lips, or... Gusto ko sana sabihin sa pagkanta kaso hindi ako masyadong hindi ako masyadong magaling eh. Ano lang, konti lang. Hindi, joke lang. Hindi. Okay lang, di ba? Okay lang naman kasi basta galing sa puso mo Pero yun. ang feeling ko yung sa akin, yung mag-glorify siya sa lips ko, yung yung comparison kasi dati bro. Yung dati kasi Mm-mm. pagka ano ka, hindi siya yung ano mo yun, hindi mo binibigay sa kanya yung dapat na glory sa kanya. Like, pag may nagagawa kang maganda or may naka-accomplish ka, dati, sabi nga rin ni dati parang natitake mo yung part ng glory or minsan yung buong glory na Mm. ginawa, Mm-mm. alam mo sa'yo. Yeah. Pero ngayon, mas aware na ako na alam ko yung ginawa ko na yun, hindi ko magagawa yun ng ako lang eh. Yeah. Kasi Mm-mm. wala Tama. akong wala akong kahit gaano kakagaling, wala kang kung hindi niya i-allow. Kaya ngayon medyo napo-point ko na sa kanya lagi yung yung although yung may struggle pa rin pero alam ko na siya yung at work dun sa mga nasasabi ko na yung pag may nasasabi akong maganda, nakikita ko yung maganda na sa mga pangit na situations. Mm-mm. Parang napapakanta ako minsan. Hindi, joke. Okay, so parang in praise and worship sa pagkanta yung ano. Sa akin ang ano ko, i-share ko lang. Sa akin ang isang clear na way na mag-glorify mo si God through your lips is yung biblical verse din siya eh, yung let no unwholesome words That's proceed some out of time. your mouth, but only for building up and for edification, di ba? Parang Um, minsan napipigilan ako eh, lalo na sa social media, di ba? Pagka yes. tendency mo gusto mong mag-react eh. Yes. Pero minsan, ang iniisip mo, Lord, pag nag-react Yeah. ako dito, may ibang ma-stumble. Yeah. Di ba? Parang gano'n. Kaya minsan, talagang pinipigilan ko. Minsan nagta-type na ako, binubura ko pa eh. Yes, 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 Kasi, yes. di ba Parehas tayo, parang bro. Parehas tayo. nag-type ka na eh. Kasi sobrang yung emotion mo dun sa bagay na yun. Gusto Tama. mong mag-react. Pero, mapipigilan ka ng Holy Spirit sabihin ni God sa'yo na, is it glorifying or mag-edify ba siya ng ibang tao o magkakos siya ng division? Yes, Kung yes. gano'n, di ba, kung magkakos siya ng division. So, Wag I'd na. rather not react dun sa ano na yun, sa post or Correct. may gusto kang sabihin sa isang tao, di ba? Pagpe-pray mo muna kung whether you're going to discuss it or sasabihin mo ba direkta or paano mo siya sasabihin na maayos na manner. Tama, tama. Diba? Actually, bro, parehas tayo. Yan din yung isasagot ko eh. Yeah.
Kumbaga, Oo. kumbaga, syempre automatic naman pag binanggit mo si God, nakaka-glorify sa kanya pag nag-share ka ng gospel, di ba? Pero yung Mm. indirect, yan din yung sagot ko na kumbaga dati kapag tinamaan mo na yung pride ko, aaway na, di ba? Magsasabi na ako na Oo. masasakit, paparamdam ko sa iyo Mm. na nasaktan ako, ganon. Pero Oo. ngayon, more on ano na parang Lord, tinamaan yung rights ko ron pero hindi na ako magsasalita para sa parang ino-offer ko sa kanya. Parang, Mm. kunwari, Mm. kunwari bro, yung alam mo yung wrong accusation, dati napipikon ako ron Yung sinabi Mm. mo, ganito, Mm. pero di Mm. wala akong sinabing ganon. Sabi ko, nagagalit Oo. ako dati nun. Away na yun. Pero, ngayon, kahit na matapos yung usapan na hindi ko na-defend, hindi ko na-justify yung, ano yan, hindi ko na vindicate yung sarili ko, Oo. okay na sa akin. Kahit na umuwi siya na tingin niya, sinabi ko yon mali yung ginawa ko, pero hindi talaga. Hindi ko na Oo. dinidefend sarili ko ngayon. Sabi ko, Lord, di ko na bahala ron. Alam mo, nung nagawa ko yun, sabi ko, doon pala yung peace. Dati hindi ako titigil lang at hindi mo naintindihan na mali ka, na tama ako, mali ka, parang ganun. Pero Mm. yeah, Mm. yun Mm. din yung ano ko, yung sa lips. Tapos naalala ko nga bro yung shinare mo sa amin. Sobrang clear nung, 'di ba, nung ito lang last December, last year. Yung shinare mo sa amin ni Ana yung ano yung verse nga na we are not against flesh and blood, 'di ba? Yeah. But by principality. So every time, every morning na magpe-pray kami na together ni Ana, yun lagi binabanggit ko kasi minsan nalilimutan Reminder namin natin, or reminder. reminder kasi dati naririnig mo lang siya Pero pero ngayon, hindi siya na-experience mo na. tumatama sa puso mo, di ba? Pero nung binanggit mo siya bro sa amin ni Ana no. Alam nyo Sobrang naman yun clear. di ba? Yeah. Alam nyo Oh, alam naman. mo na pero nung iba yung nagsabi sa iyo, may wisdom, di ba? May Holy Spirit ni God. So, iba rin yung tama sa iyo eh. Kaya Mm, di ba yung si God lang talaga nag-open ng heart ng yes. ng eyes ng heart mo or ng ear Yes. niya para mapakinggan mo yung totoong message. Yes, tama. Parang si David yan, bro. Alam naman niya yung sinabi ni Nathan Pero nung si Nathan ang nagsabi, di ba, Mas tinamaan si David. matindi, oo. Tama, Matindi tama, yung message. tama. Ayan, share ko lang sa second and we should continually fill our minds with the truth and share it among those whom God has given us. Sinong pwedeng tumulong magbasa sa dalawang verse? Sige, bro, ako na. But Sige. the Lord is faithful, he will strengthen you and guard you from the evil one. Second Thessalonians 3 verse 3. Let us hold on to the confession of our hope without wavering, since he who promises faithful. Hebrews 10 Anong verse 20. anong take away mo dito? Um, Siguro kailangan ko yung una But the Lord is faithful. He will Mm. strengthen you and guard you from the evil one. So, kumbaga, para sa akin, kasi, di ba, pag may problema tayo, parang ang gusto mong mangyari is you want to produce the power, the strength, di ba? Pero Mm. dito, Mm. very clear na yung strength will be coming from the Lord. Di ba? Mm. From the Tama. outside, from the outside. Kasi di ba, kasi pagka you're in bondage, you're in prison with your situation, ang tendency is gusto mong tumakas from the inside di ba? Gusto mong Mm. lumabas. So, Mm. Mm. ang hirap, ang stressful, and very, ano yun very frustrating Kasi hindi ka nga Oo. makalabas di ba? Pero if the strength will be coming from the outside, ang magiging mentality mo ngayon is to wait. Yeah, is to wait. Mm. Kumbaga, Mm. sa labas manggagaling yung help 'Di ba? So, you will wait. And as waiting, anong panghahawakan mo? Yung credibility nung magsisave. Kaya sabi niya rito, the Lord is faithful. So, darating Oo. siya. Yeah, so it's Mm. waiting with expectation. Alam mo darating siya. Alam ko darating siya. Alam ko darating siya. Yeah, so, yun siguro yung gusto kong panghawakan na darating Ang, siya. He will save. ang galing din bro kasi, no? Kasi yung mga binabanggit dito ni, ni God is, but the Lord is faithful and who promises faithful. So, kung kilala mo, yung nagsasabi is Yeah. totoo, di ba? Yeah. Yeah. Hindi ka magdadalawang isip na
panghawakan tong word na sinabi niya. Kasi kung Tama. ang magsasabi nito, alam mong nagsisinungaling, so hindi mo siya pwedeng Tama. panghawakan yung mga promises niya. Ang Kasi pwede ano mo eh, na panghawakan, yung kailangan tulong. may hahawakan ka eh. Di ba? Kailangan may Mm. panghahawakan ka eh. Tama, tama. Tapos yung sa last part, sinong pwedeng magbasa? Si Jaja daw, bro. Ayun. Thank you, Mama Feeling, Ja. feeling ko rin yun. Jude chapter 1, verse 21 to 23. Keep yourselves in the love of God, waiting anxiously for the mercy of our Lord Jesus Christ to eternal life. And have mercy on some who are doubting. Save others, snatching them out of the fire. And on some have mercy with fear, hating even garment polluted by the flesh. Any insight is about dun sa nabasa mo? Kung mayroon na Reflection. reflection with regards dun sa nabasa mo. Sino ba nagsasalita dito? Si Jude, Jude. Si Jude. kapatid ni Jesus. So parang nire-remind tayo na waiting on the Lord is something na we need to be patient na Mm-mm. this ito yung mga chances na na possible na mangyari while waiting. Kapag nagiging impatient tayo sa pag-wait, nagiging anxious, we have doubt. Tapos kapag napupunta tayo sa fire, parang yung fire feeling ko, yun ba yung scene? Going back into scene. Tapos, yun. Napopollute tayo ng flesh kasi parang nagiging impatient na tayo, overpower, nagiging powerful na yung flesh natin, nababawasan na yung power ng Holy Spirit. Yan ba yun? Thank you dun sa Sophia. Actually tama yun, na pero I think yung sinasabi niya rito, snatching them out of fire is, ito yung judgment, bro, no? Yeah. Judgment dun sa sa sin na ginawa mo. So kumbaga, it's parang ang pagkakaintindi ko sa kanya is ito yung isa sa mga reason why we are equipped, why we are also being commanded by Jesus na to share the gospel, kasi we should have mercy on some, and yung mga doubting, it does not mean sila yung mga antichrist, diba? Sila lang yung mga hindi makapag-decide kung whether they will follow Christ or not. And then dun sa message or gospel na i-share natin sa kanila, maybe God will be merciful on them, and then they might be snatched out from the fire. I don't know, bro, kung tama yung pagkakaintindi ko dun sa Actually, binasa ko kasi yung umpisa kung kanino niya Mm-mm. sinusulat. Parang, pero nagagandahan ako rito sa verse na to. Parang, tingnan ko si Jude, isa lang pala yung chapter niya, hindi ko pa binabasa. Isa chapter lang siya. Isa na lang, di ba natin binabasa si Jude din. Pero, ang sinusulatan niya, mga Christians ang sinusulatan niya. Parang church. So, I guess, ang sinasabi niya is, lahat tayo, 'di ba, parang sa early Christians, they are waiting for the Lord, 'di ba? Waiting anxiously kasi pinapatay sila 'di ba? May injustice silang na-experience 'di ba? And they are waiting for the mercy of the Lord kasi nahihirapan na sila. So hinihintay sila, kaawaan sila ng Diyos dahil hirap na hirap na sila, 'di ba? Tapos sabi niya, and have mercy on some. Okay. Ito yung gusto ko Sabi niya, have mercy on some who are doubting, di ba? Okay, the mercy of the Lord to eternal life and have mercy on some. Sino yung magbibigay ng mercy? Tayo Di ba? Kaawaan mo yung mga nagdududa pa. So, believer na siya, pero sabi mo nga kanina, double-minded, di ba? Kumbaga nagdadalawang isip, ano ba to? Tutuloy ba natin yung pinaglalaban natin o hindi? Sabi niya, maawa ka daw doon sa mga yun. Sabi niya, save them or save others, snatching them out of the fire. So, I think itong fire na to is
pwedeng yung papunta doon sa maling life, di ba? Papunta doon sa maling life. Mm-mm. So, alisin mo sila roon, kakainin sila roon lalamunin sila ng fire na yun di ba? And some have mercy with fear, hating even the garment polluted by the flesh, di ba? So, ibig sabihin, Mm-mm. di ba yung garment, when they say garment, they want to wear the garment of Jesus, di ba? Put on Christ, yung sinasabi lagi ni Paul. Pero Ah, sabi niya, yung garment daw is being polluted na by the flesh. So, ibig sabihin, yung flesh is yung personal, personal desire, di ba? So, kumbaga, kung nahihirapan na sila, they want to stop or to stop persevering, di ba, their faith. mm-mm. So, binibigyan niya ng lakas. Kaya sabi niya doon sa huli, now to him who is able to keep you from stumbling, si Jesus yon, and to make you stand in the presence of his glory, blameless with great joy. Sabi niya, to the Mm-mm. only God, our Savior, through Jesus Christ, our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority before all time, now and forever. Ibig sabihin, sino magbibigay sa ng lakas na yon? Si Jesus pa rin. Di ba? Mm-mm. He will keep you from stumbling. Di ba? Kasi alam mo yung stumbling, ano yan tiningnan ko dati yan kasi lagi nila binabanggit yung word na stumbling. Si Mm-mm. Jesus din I'm praying so that you will not be made to stumble. Sabi ni Jesus, di ba? Mm, Yung okay. stumble na yon, alam mo, ang ganda ng word na yun ha. Sa Greek word, ang ibig sabihin ng stumble is skandalon. Yung skandalon, bro, pag tinignan mo yung itsura ng skandalon, para siyang ngipin na bakal. So para mousetrap, pag Parang tumapak ka sa bear loob, trap, parang ganon. oo, bear trap, pag tumapak ka sa loob, magsasara yun. So, stuck ka Mm. na sa loob, hindi ka na makakagalaw. So, ibig sabihin, ang Ah, okay. stumble, in their context, ang sinasabi ng stumble, wala ka nang ginagawa for the Lord. You're stuck. Hindi ka, kasi tayo ang stumble sa atin, Stagnant, nadapa lang parang stagnant din or Oo, tama ba? stagnant ka. Wala ka na, Hindi ka na nag-work for the Lord. So, you're trapped sa skandalon. Yan. So, Mm, nandun okay. ka na lang, Mm. nasa loob ka na, save ka, Krisyano ka, pero nandun ka lang, di ba? You're not working for God. So, Ah, yun yung okay. sinasabi niya. Bakit sinabi ni Jude dito? Kasi nagdududa. Nagdududa Ah, sila. particular pala siya bro sa ano, dun sa Christians, no? Yes, sa mga early Christians. Sa Yes. mga early Christians. Tama, Okay. tama. Diba pwede ba mag-share bro ng ano, ng video? Sige, sige, sige. Parang Yan. ano lang, Multiple. parang it's for, doon sa mga, parang the need why we should share yung gospel. Ewan Yes. ko may volume to. Meron ba? Wala. 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 Huwag ko na Ah, i-share. Di ba meron ka nakikitang volume dyan sa lower right? Paki-click nga bro. Isa pa. Sa iyo may volume, naririnig mo. Ah, Kasi ano yan parang kailangan yung volume manggagaling, ano yan, parang i-locate mo yan kung kanino niya kukunin yung volume. Sa microphone mo hmm, o doon sa computer mo. Parang ganun yun I'm not sure. Kasi maganda yung message niya rito. Although, pwede hindi ka na i-ano. Try mo bro, isa lang, play mo ulit. Pray mo, bro. Play mo, bro. Try mo, bro. And play. Meron, wala. Walang audio. May subtitle naman, okay na yan. Oo nga, subtitle na lang. Sige, ulitin ko na lang. Sige, sige. Bro, kailangan yung pag nagsasalita matanda na babae. Ganon din yung boses. Gagayahin ko din ba? Ikaw You. din yun. Si Carl Gout saka si Jaja magbo-voice over. Oo, tama. Tayong lahat. Never done anything wrong. Ulitin mo nga bro, isa pa nga. And here, sige, isa pa. Ayan, game. You. You, sabi niyo doon sa matanda, prayed and believed your whole life. Never done anything wrong. And here you are. You're the nicest person I know, and I'm the meanest. You have dementia. My life is perfect. Explain that to me.
sometimes the devil allows people to live a life free of trouble because he doesn't want them turning to God. Their sin is like a jail cell accepted. Though nice and comfy, and there doesn't seem to be any need to leave. The door is wide open till one day time runs out. The cell door slams shut, and suddenly it's too late. So kumbaga, yung ano lang niya, no? Yung sa message niya, yung urgency ng pag-share natin dun sa mga taong pwede natin ma-reach out kasi parang kagaya din nung time ni Noah, di ba? Kasi God is patient siya dun sa the time na binibuild yung ark. So para sa atin din, God Yeah. is patient dun sa mga taong binigay niya sa atin na pwede natin ma-reach out, pwede natin ma-share ng gospel. Kasi parang mali pala yung ano ko eh. Parang as I think yung snatching them out of the fire, I'm thinking dun sa unbeliever. Mm. Parang hindi pala tayo yung mag-ano, si God pala yung, si Jesus ang will be the one that will snatch them out of fire. And it's not us. So, and then yung last, we are still being sanctified. Diba kaya ito yung tamang response natin in walking in Christ. Basahin ko na. Doon sa Philippians 3 verse 12. Not that I have already reached the goal or am I already perfect, but I make every effort to take hold of it because I also have been taken hold of by Christ Jesus. So para sa akin, no, yung ang pagkakaintindi ko rito is yung nakalagay dito, I make every effort to take hold of it. Kung kaya kong mahawakan yung um, perfection na binigay sa akin ni Jesus, no? Tapos, which is kung hindi ko rin naman siya kaya, and I believe dito, sinabi niya, taken hold of by Christ, si Jesus pa rin ang mag-hold sa atin. Mm. Kumbaga siya yung magsusustain sa atin, and pag hindi enough although, yung lakas natin, hindi rin naman nagagaling sa atin eh. Kumbaga yung limitations Tama. natin, siya yung magdudugtong. Parang ganun yung pagkakaintindi ko, bro. Yes, yes, tama, tama. Tapos Yes. yung sa last, basahin ko na din yung 1 Thessalonians 5 verse 23. Now may the God of peace himself sanctify you completely. And may your whole spirit, soul, and body be kept sound and blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. He who calls you is faithful. He will do it. So based dito, no, si Jesus pa rin talaga si God ang magbibigay sa atin ng strength para ma-sanctify tayo completely, and si Jesus Christ pa rin yung na tumawag sa atin, siya pa rin ang gagawa sa buhay natin. So kumbaga talagang it shows here na wala talaga tayong wala talaga tayong inambag dun sa salvation natin. So talagang purely si Jesus lang talaga ang gumawa lahat. And then as a recap, no, yung three simple reminders na sa daily walk natin kay Christ is um, yung yung inadequacy natin doon should point us back to Christ in praise. And secondly, we should continually fill our minds with the truth and share it among those whom God has given us. And yung last, we are still being sanctified. So in this, we have this hope as an anchor for the soul, firm and secure, as said in Hebrews 6:19. So lahat ng promises ni God is reliable and will serve as anchor para sa atin because yung God natin, as yung character niya, sabi dito dun sa last part is
Si God, it is impossible for God to lie, based on Hebrews 6:18. And God is not a man that he should lie, nor a son of man that he should repent. Has he said, and will not he not do it? Or has he spoken, and will he not make it good? In Numbers 23:19. So, dito yung sinabi dito sa verse na to, no? Sobrang totoo. Lahat ng mga binanggit niya doon, mapanghahawakan natin kasi yung God na pinaniniwalaan natin is hindi makakapagsinungaling. So Mm. from the beginning, from dun from creation up to revelation, 'di ba? Mapapanghawakan mo na lahat ng sinabi ni God doon is mangyayari at sa buhay natin na even na we are lacking of faith, meron tayong king na faithful and true pa rin. So, yun lang. All glory to our King Jesus who is faithful and true. Yun. Thank you, bro. Thank you. Thank you.